Ang mga labi ng dinosauro, na pinaggastusan ng bansa ng bilyon-bilyon, ngayon ay nakahiga sa isang sulok na parang basura. Kahit ang mga eksperto ay nagsasabing wala silang kwenta kaya kahit ang isang aso ay hindi mag-aabalang hanapin ang mga ito. Ngunit nang makita ko ito, napagdesisyonan kong ito na ang aking unang espiritual na halimaw. Nabaliw na ito, wala itong iba kundi mga bulok na buto. Iniwan pa nga siya ng kanyang kasintahan. Ngunit itinuturing niya ang kanyang sarili na isang henyo. Hindi nila alam na iniugnay ko ang espiritual na sistema ng halimaw sa uri ng halimaw na paraon. Natutukoy nito ang mga labi ng mga sinaunang nilalang. Sa pamamagitan ng paghawak sa mga ito, maaaring kopyahin ng host ang kanilang anyo ng Zoroast at tuparin ang kontrata. Kung mas kumpleto ang mga labi, mas dalisay ang dugo. Iniabot ko ang aking kamay at hinawakan ang fossil. Agad, isang panel ang lumitaw sa aking harapan. Target, Shadow Ray. Katangian ng Ray, Immunity to Fire Dam. Mga labi na natagpuan na may 8% integridad. Kopyahin ang perpektong anyo ng Zoroast. Walang pag-aalinlangan, pinili ko ang kopya. Bilang gantimpala sa pagkopya ng isang nilalang sa antas ng lumilitaw sa unang pagkakataon, ang integridad ng fossil ay naibalik sa 30%. Nang sumunod na sandali, isang kumikinang na pilak na Junil Beast ang nasa harap ko, nababalutan ng mga pilak na kaliskis. Paglapit ko sa kanya, nakaramdam ako ng matinding pag-aapoy sa aking palad. Ginaising ko ang aking natutulog na espiritual na enerhiya at gumawa ng marka sa aking palad. Sumama ka sa akin, Monty. Sama-sama nating pamunuan ang mundong ito. Itinaas ko ang aking kamay at gumawa ng marka sa kanyang noo. Pagkadampi ng marka, nakaramdam ako ng matinding kirot sa aking kamay. Natatag ang kontrata. Matagumpay ang pagtuklas. Nag-ugnay ang linya ng dugo ng mga imperial. Sa sandaling iyon, biglang nagbago ang kalangitan sa itaas ng akademya. Nilamon ng madilim na ulap ang maaliwalas na kalangitan. Isang mataas na antas ng pagbabago-bago ng enerhiya ang natukoy, na bumabalot sa buong akademya. Kumikislap ang kidlat, at isang nakakatakot na enerhiya ang kumalat sa buong akademya, na nagpatarante sa buong akademya. Anong antas ng espiritual na halimaw ito? Nakakatakot ang pressure na ito. Sa opisina ng dekano, sinusuri ng dekano ang aking datos sa pagpasok. Espesyal na klase ng espiritual na enerhiya. Ngunit hindi ako makagawa ng kontrata sa anumang espiritual na halimaw. Nakakahiya. Ngunit sa susunod na sandali, isang gininto ang kidlat ang tumama mula sa langit, at tumalon siya. Ang enerhiyang ito ay isang taong nakikipagkontrata sa isang espiritual na halimaw sa akademya. Nakakagambala iyon, kung tutuusin. Siguro ay sovereign level ito. Sovereign level, pero ipinikit ni Dean ang kanyang mga mata para maramdaman ito. Tuluyan nang nagbago ang kanyang ekspresyon. Hindi. Ang enerhiyang ito ay mas mataas sa sovereign level. Ito ay legendary level. Noong una, inakala niyang may natamon si Zonfan. Hindi ito ang spiritual energy ni Zonfan. Namulat si Bean sa gulat, paos ang kanyang boses. Ang batang iyon. Nagsimula ang autumn trials kinabukasan. Ako ang unang tinawag. Ang isang walang kwentang tao na hindi man lang kayang kontrahin ang isang spiritual beast ay hindi karapat-dapat na mauna. Tiyak na gusto niyang samantalahin ang kanyang special class energy. Sa gitna ng pangungutya ng mga tao, mahinahon akong umakyat sa entablado. Pumunta ka sa spiritual energy testing platform kapag handa ka na. Huminga ako ng malalim at humakbang sa batong haligi. Sa sumunod na sandali, ang haligi ay nagliwanag ng may maliwanag na liwanag. Ang enerhiya sa loob ng aking katawan ay sumabog palabas. Teka, hindi normal ang enerhiyang ito. Tiningnan ako ni Lucian, kakaiba ang kanyang ekspresyon. Ang susunod na pagsubok ay ang bloodline level ng spiritual beast. Mayroon na siyang spiritual beast. Kahit na nahawa na talaga siya nito, hindi pwedeng masyadong mataas ang bloodline niya. Kahapon, Zonfan. Pumirma ako ng kontrata sa isang halimaw na nasa antas ng soberano. Naghiyawan ang mga tao. Kumunat ang noo ni Liu Shu. Huwag mong pansinin ang mga sinasabi nila. Ipakita mo sa akin ang iyong espiritual na halimaw. Dahan-dahan kong itinaas ang aking kanang kamay nang may isang naisip, ngayon ang araw na magiging sikat kami sa buong akademya. Lumabas ka, Pikachu. Sa sumunod na sandali, isang puti at nagliliwanag na nilalang ang mayanhing lumakad sa tabi ko.
Mayroon itong mga kaliskis na kasing puti ng nyebe. Nakatayo lang doon, naglalabas ito ng isang pressure na tila kakaiba sa mundong ito. Napakagandang espiritual na halimaw. Hindi ordinaryong nilalang ang halimaw na ito. Natigilan ang mga naghihintay na kutsain ako. At si Lucio, ang pinakamalapit dito, ay may pinakamaseryosong ekspresyon sa kanyang mukha. Siya lamang ang nakakaalam kung anong mapanganib na kapangyarihan ang nakatago sa likod ng magandang anyo na ito. Itinaas niya ang kanyang kamay, at isang bloodline detector ang lumitaw sa kanyang palad, na itinuro niya sa noo ni Pikachu. Sa sandaling mahawakan ito ng detector, isang maliwanag na liwanag ang sumilay. Pagkatapos, sa harap mismo ng lahat, sumabog ang makina. Sira ito. Kasing taas lang nito ang kaya nitong sukatin sa antas ng anak. Tumingin si Liu Shanyu kay Pikachu na nakatayo sa tabi ko, at sandaling tumigil ang kanyang boses. 2 taon nang nagpapanggap na walang silbi ang lalaking ito. May itinatago siyang napakalaking bagay. Nakakapagtaka ba na kahanga-hanga ang eksena kahapon? Kaya ito nga siya. Sumenya si Liu Shanyu sa akin na maaari na akong umalis, ngunit nakatayo lang ako roon nang hindi gumagalaw. Sabi ko, Professor Liu, gusto kong maging isang tagapagtanggol sa challenge tournament. Pagkasabi ko noon, tumahimik muli ang buong arena. Nakakabaliw ito. Isang simpleng beast tamer na nasa ika-9 na ranggo na pumirma lang ng kontrata ng beast ang nangangahas na maging isang tagapagtanggol. Kahit sino ay maaaring lumahok sa paligsahan ng akademya. Ngunit ang pagiging isang tagapagtanggol ay nangangahulugan na kailangan mong harapin ang bawat hamon. Kailangan mong tanggapin ang hamon. Ang bilang ng mga taong matagumpay na nakapagtanggol sa singsing sa loob ng 100 taon ay mabibilang sa isang kamay. Sigurado ka ba? Sigurado ako. Bago pa makapagpahayag si Lash, si Jan Fan, mula sa ilalim ng entablado, ay hindi na nakapagpigil at tumalon. Gusto ko ring maging tagapagtanggol ng singsing. Umakyat siya sa entablado at tumingin sa akin na parang gusto niya akong punatan. Dahil gusto ninyong dalawa na maging tagapagtanggol, maglaban muna tayo ng isang round. Ang mananalo ang mananalo. Ang matatalo ang Atras. Mangangahas ka bang labanan ako? Bakit hindi ako? Tumawa ako ng malakas. Sumiklab ang gininto ang liwanag mula sa katawan ni Pikachu, nilamon ako at pinalipad ako papunta sa gitna ng arena. Sa kabilang banda, ngumiti si Jan Fan ng may puot at tinawag ang kanyang alaga, isang matipunong lobo na pilak. Lumuhad ito sa kanyang paanan ng may mabangis na intensyon. Nako, napakayabang mo. Paano kung mataas ang bloodline ng iyong spiritual beast? Isa akong top level na F-grade beast tamer. Ang aking espiritual na kapangyarihan at kontrol ay walang kapantay sa iyo. Titigil ka na ba sa pagsasalita ng kalokohan? Hindi mapakali ang karamihan. Nagsisimula na ang labanan para sa singsing. Pagkatapos nilang mag-usap, agad na nag-utos si Zonfan. Silver Wolf, salakayin mo siya. Atakihin mo siya gamit ang mga kamay mo. Pero ngumiti lang ako. Inabot ko ang aking kamay at hinaplos ang maliit na ulo ni Pikachu. Sa sumunod na sandali, sumabog ang Imperial Bloodline sa loob niya. Skill Intimidation. I activate ang pressure ng kanyang bloodline. Takutin ang bawat nilalang na mas mababa ang bloodline kaysa sa iyo. Sa isang iglap, ang Silver Wolf, na dumating para umatake, ay nadurog sa lupa dahil sa pressure. Hindi niya maiangat ang isang paa para umatake. Dahan-dahan lang ang ginagawa niya. Hindi man lang siya naglunsad ng kahit isang atake. Zonfans. Napaluhod si Silver Wolf. Hindi ito laban. Ito ang kapangyarihan ng bloodline. Ming, anong ginagawa mo? Umatake ka, walang kwentang tao. Ngunit sa sumunod na sandali, si Silver Wolf, nanginginig sa pressure, ay naglaho sa liwanag. Hindi ko mapigil ang matawa. Huwag mong sabihing ito lang ang walang kwentang halimaw na meron ka. Hinihiling mo ang sarili mong kamatayan. Nagngangalit ang mga ngipin niya, tinawag niya ang isa pang spiritual beast. Sa sumunod na sandali, isang kakaibang mukhang joint gorilla ang bumagsak sa entablado. Hindi ito ang parehong gorilla na ibinigay sa kanya ng ama ni Jan Fan. Hindi ba maaaring makipagkontrata ang isang F-grade tanner sa 2 halimaw lang? Kaya sino ang nagdulot ng kaguluhan kahapon? Si Egg ba talaga? Mukhang malapit nang itapon ng lalaking ito ang kanyang walang kwentang imahe. Ang mga panunuya ng mga tao ay tumusok sa puso ni Jan Fan na parang mga tinak. Ngunit isang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha,
dahil ang joint gorilla na ito ay may kakayahang balewalain ang pressure ng bloodline. Tingnan natin kung ano ang gagawin mo ngayon. Dahil doon, umungol ang gorilla, nakatingin sa langit. Isang napakalaking kamao na nababalot ng apoy mula sa mga mata nito ang dumiretso sa amin. Ipapakita ko sa iyo ang katotohanan ngayon. Hindi ko man lang sinubukang umiwas. Nakita kong humakbang pasulong si Pikachu. Sa sumunod na sandali, isang alon ng asol na apoy ang sumiklab mula sa katawan nito. Binalot ng init ang buong singsing. Ang gorilla na may kasukasuan ay agad na nilamon ng isang dagat ng apoy. Nagsimula siyang mamilipit ng baliw. Pagkatapos ay napagtanto niya na ang apoy na ito ay hindi lamang sumusunog sa kanyang katawan kundi pati na rin sa kanyang kaluluwa. Sa loob ng ilang segundo, umikot ang mga mata ng gorilla at bumagsak siya sa lupa. Ang pagmamalaki sa mukha ni Janfan ay naging abo. Paano ito posible? Paano ako matatalo? Isa akong 8 baitang na beast tuner. Naikuyom niya ang kanyang mga kamao ng napakalakas kaya namuti ang kanyang mga buko. Profesor Lu, maaari mo bang ipahayag ang resulta? Malinaw na umalangaw ang boses ko sa katahimikan. Binigyan ako ni Leo ng kakaibang tingin. Siya ang nanalo sa depensang labanan. Umalis ka. Tumigil ka. Humakbang siya paarap at tinitigan ako ng may puot. Magnanakaw, ninakaw mo ang spiritual beast na dinala ko mula sa Demon Valley. At tingnan mo ang katapangan mo, ginagamit mo ito rito. Hindi ito maaaring mangyari. Ninakaw ang kanyang spiritual beast. Posible. Hindi siya makapagdala ng beast sa loob ng 2 taon, at sa sandaling nawalan ng isang bagay si Jihanfan, nakuha niya ito. Sa isang iglap, nagbago ang buong opinyon ng publiko. Sinimulan akong sisihin ang lahat. Kumunat ang noo ni Lucio. Alam niyang hindi kailanman mapisa ang itlog na dinala ni Jihanfan mula sa Demon Valley. Ngunit si Jihanfan ay anak ng sub-director. Kaya naman nanatiling tahimik siya. Nang makita ang kanyang katahimikan, bigla akong natawa. Sa sumunod na sandali, itinaas ko ang aking kamay at sinampal si Jihanfan ng diretso sa mukha. Paano mo ako nagawang saktan? Sa sandaling itinaas niya ang kanyang kamay, hinawakan ko ang kanyang leeg. Agad ko siyang sinampal muli. Ang suntok ay nagpabagsak sa kanya sa lupa, at nagsimulang damyugo ang kanyang ilong. Baliw siya. Paano niya napatay si Janfan sa harap ng lahat? Anak siya ng direktor. Sa sandaling iyon, isang malamig na boses ang umalangaw sa tainga ng lahat. Napakalupit na bata. Nang marinig ang boses na iyon, natakot ang lahat. Tapos na ang laro. Dumating ang lahat ng direktor. Isang lalaking nasa katanghaliang gulang, kasama ang isang puting ilaw, ang pumasok sa ring. Nang makita ang lumalalang sitwasyon, nagpa siya si Leo Shanio na umalis. Hindi pa ako nakakita ng estudyanteng kasing sama mo, sabi niya, habang nakatitig sa akin. Ramdam ko ang matinding pressure niya. Pero hindi man lang ako kumurap. Ang mga salitang ito ay kay Dinjan. Gusto kong malaman kung ano ang mali sa akin. Natalo si Janfan, at dahil hindi niya matiis ang kanyang pagkatalo, pinaratangan niya ako ng pagnanakaw. Ikaw rin ba? Nababaliw ka na ba sa anak mo? Kahit si Zanfan ay madalas na sinisisi ang iba sa akademya, at walang nagsasalita. Nag-aaway ang mga kaibigan at nasasaktan. Pero inaakusahan ka ni Chinfan ng pagnanakaw. Bilang Vice Dean, responsibilidad kong imbestigahan ang katotohanan. Malalaki ang paratang niya, pero sa kaibuturan niya, gusto lang niyang iligtas si Zanfan. Natalo na siya. Nagsisinungaling pa rin siya sa harap ng lahat, at ngayon ay sinusubukan lang niyang iligtas ang dangal ng anak niya. Hindi pa ako nag-akusa ng estudyante ng walang katotohanan, sabi niya, saka bumagsak sa lupa. Tumingin siya kay Zanfan. Zanfan, sabihin mo sa akin ng malinaw sa harap ng lahat kung bakit kasiguradong ninakaw ni Yoso ang iyong spirit beast egg. Nang marinig ito, agad na naunawaan ni Zanfan ang intensyon ng kanyang ama. Ang spirit beast egg na dinala ko mula sa Demon Valley ay berde. Inilagay ko ito sa dorm room pagkatapos kumain kahapon, at kalaunan ay napansin kong nawawala ito. Bukod pa rito, wala pang spirit beast si Yoshua hanggang kahapon ng umaga. Nang mana ko ang itlog ko, bigla siyang nagkaroon ng kontrata na may napakaraming ebidensya. Kung hindi niya ito ninakaw, sino pa kaya ito? Mas kumpiyansa nang magsalita si Jaffan ngayon, na parang nakumbinsi niya ang sarili. Kaya Yoshua, mayroon ka bang maaaring magpatotoo tungkol sa spirit beast na ito,
O mapapatunayan mo ba na mayroon ka nito bago kahapon? Natatawa lang ako habang pinapanood ang mag-amang ito na nagsasama. Kapag gusto mong magbigay ng payo sa isang tao, maraming dahilan. Alam ng buong akademya na wala akong kaibigan. Vice Principal Zhang, sino ang gusto mong tawagin bilang saksi? Natuwa si Zungrog sa puso niya, pero nagkunwari siyang tapat sa mukha niya. Kaya inaamin mo bang hindi mo masasabi ang tungkol sa halimaw na ito? Tumingin siya sa karamihan. Yung mga kasama sa kwarto ni Yoshua, lumapit kayo. Kahapon nakita namin siyang palihim na pumasok sa kwarto ni Zunfan. May ilang taong agad na nagtaas ng kamay. Nakilala ko sila sa isang sulyap. Lahat sila ay mga alipors ni Jane Fan. Sabihin mo sa akin ang totoo kung sino ang kilala mo. Kung may sino mang sadyang magsisinungaling, hindi ko sila patatawarin. Marangya ang mga salita niya. Pero sa utos niya, mas lalong nagpalabis ang mga lalaki. Nakita ko siyang pumasok mismo sa kwarto. Oo, nakita ko rin siya. Walang duda. Sandali, lumipat ang tingin ng lahat sa akin. Kaya, talagang nagnakaw siya. May mga saksing lumitaw. Tila imposibleng linisin ang lahat. Pero hindi natuwa si Zanger doon. Nandito ba si Lin Yijia? Nang marinig ko ang isang pamilyar na pangalan sa karamihan, natigilan ang mga daliri ko. Umakyat sa entablado si Lin Yijia na may kinakabahan at nakakalokong ekspresyon. Nabalitaan kong lumaki kayo ni Yoshio sa iisang ampunan, kaya dapat alam nyo na, maayos ang kanyang karakter. Sabihin mo sa akin, anong klaseng imahe ang mayroon si Yoshio sa ampunan? Sandali siyang natigilan. Ngunit sa loob ng ilang segundo, nagbago ang kanyang pananaw. Si Yisho ay nagnanakaw sa ampunan mula pa noong bata pa ako. Kaya palagi akong may relasyon sa kanya. Noong panahong iyon, ako. Parang may sumaksak sa dibdib ko. Hindi ko akalain na ang taong sumunod sa akin mula pagkabata ay magtataboy sa akin palayo ngayon. Nako, napatunayan na ang lahat. May sasabihin ka ba? Tapusin mo na ang kontrata mo sa Spirit Beast at ibalik mo ang beast ni Zunfan. Dahan-dahan kong inangat ang ulo ko at tinitigan siya. Sinasabi mo bang kay Zunfan ang Spirit Beast na ito? Isang gininto ang kislap ang sumilay, at muling lumitaw si Kilin sa itaas ko. Kahit may mga saksi at ebidensya, itinatanggi mo pa rin. Sa pagtingin kay Kilin, kitang-kita ang kasakiman sa kanyang mga mata. Kung walang maraming tao rito, malamang ay inagaw na niya ito mismo ngayon. Bigla akong natawa. Sabi niya iisa lang daw ang spirit beast niya. Pagkasabi ko pa lang, nagiba ang kulay ng langit. Biglang kumulog ang mga ulap at lumakas ang hangin. Natakot ang lahat sa biglaang pagbabagong ito. Sa sumunod na sandali, isang itim na anino ang sumilip mula sa itaas at matatag na nakatayo sa harap ko. Isa itong mabangis at kakaibang buto na may pakpak, na napapalibutan ng nakamamatay na katahimikan. At mayroon itong higit sa isang spirit beast. Tumingin ako kay Zunfan nang may malamig na ngiti. Zunfan, iyo rin ba ang halimaw na ito? Namutla ang mukha ni Zunfan. Nanginag ang kanyang mga labi, at hindi siya makapagsalita. Maging si Zing ay nalungkot. Hindi niya inaasahan na gagawa ako ng ganoong kilos. Habang naghahanda siyang gamitin ang kanyang puwersa ng espiritu, isang boses ang umalangaw mula sa langit. Anong nangyayari dito? Unti-unting lumiwanag ang langit. Sa sandaling iyon, isang figure ang bumaba mula sa itaas. Ito ang prinsipal, na may mga pakpak ng espiritu sa likuran niya. Isa siyang rank 4 beast amuser. Ngumiti siya ng may kasiyahan. Ang kanyang tingin ay napunta sa dalawang espiritu ng hayop sa tabi ko. Nakahinga ng maluwag si Zunfan nang makita ang prinsipal. Prinsipal Yoshal, ngunit bago pa siya matapos magsalita, siya ay sinaway. Naglakas loob si Zanggo at sinabing, Prinsipal, hindi lang ito pagkakaunawaan. Ngayon ay malinaw na ang lahat. Dahil malinaw na ang lahat, tumahimik ka na. Nakangiti si Anne. Ngunit pagkatapos marinig siya, hindi na muling naglakas loob na magsalita si Jangrong. Sa sumunod na sandali, tumingin si Anne sa mga batang lalaki na nagpatotoo. Nagbigay kayo ng maling ebidensya at nagkalat ng kasamaan. Mula ngayon, lahat kayo ay patatalsikin sa akademya. Hindi na kayo kailanman matatanggap muli. Namutla ang kanilang mga mukha. Pagkatapos ay tumingin si Anne kay Zunfan. Zunfan, sabihin mo ulit sa akin. Ninakaw ba ni Ying ang iyong spirit beast? Ang mukha ni Zunfan ay kasing puti ng papel. Kung nagpumilit siya,
hindi sana siya makakatagal sa akademya. Oo, ninakaw niya. Nagsimula si Anne sa isang gulo ng mga teorya, at sa isang tingin pa lang, naglaho ang tapang ni Zonfan. Hindi niya ninakaw iyon. Sumuko siya at sinabi ang totoo. Sa sandaling lumabas ang katotohanan, nagbago ang mga saloobin ng mga tao. Sinasabi ko na noon pa na hindi magagawa iyon ni Ying. Napakamakasarili ni Zonfan. Gusto niyang sirain ang iba matapos matalo. Ang pagdating ng punong guro ang nagtapos sa kaguluhan. Nagpatuloy ang pagsusulit. Si Yash ay isa ng internal na miyembro. May gusto bang hamanin siya? Napakatahimik na maririnig mo ang pagbagsak ng karayom. Naunawaan ng lahat na pinoprotektahan ako ng punong guro at mayroon akong dalawang mababanggas na spirit beast. Malinaw na walang nang ahas. Tumingin sa akin si Anne at ngumiti. Pumunta ka sa opisina ko pagkatapos ng pagsusulit. Pagkalipas ng 5 minuto, nasa opisina na ako niyan. Si John Fan ay anak ng bise-punong guro, kaya hindi ako maaaring maging masyadong mahigpit tungkol dito. May mga pagtutol ka ba? Wala. Umiling ako. Diretso si Anne sa punto. May 3 buwan pa para sa pambansang paligsahan. Gusto kong ikaw ang kumatawan sa Sinai Academy. Dapat ay nasa top 10 ka, kahit papaano. Mahinahon niyang sinabi ito, ngunit ramdam ko ang bigat nito. Bilang kapalit, makukuha ko ang lahat ng resources ng Academy at ng Sinai City. At kung makapasok ka sa top 10, makikinabang ka ng malaki. Sa katunayan, kung makakarating ka roon, makakakuha rin ako ng isang legendary rank spirit beast. Dapat ay mayroon ng mga legendary beast ang isang rank 4 na Tanmir. Sa tingin mo ba ay kasing swerte mo ang lahat? Namatay ang Imperial Bloodline ilang libong taon na ang nakalilipas. Malaking bagay ang pagpaparami ng isang legendary nitong mga nakaraang araw. Kinatatakutan ko ang puso ko. Kung mabubunyag ang buong sakop ng 2 kong Imperial Beast, magiging isang sako na ito. Hindi ko hihingin ang mga sikreto mo. Mabibigyan lang kita ng mga mapagkukunan. Kailangan mo lang mapasama sa top 10. Nag-isip ako sandali at pumayag. Lumabas ako ng opisina at lumipat sa aking bagong silid. Di nagtagal pagkatapos simulan ng cultivation, naging beast-tamer ako. Namangha ako sa kapangyarihang naramdaman ko sa loob ko. Pero alam kong hindi pa ito sapat. Kailangan ko ng mas malakas na spirit beast. Kinabukasan, inatasan akong pumunta sa Happy Demon Valley. Nakahanap na si Anne ng team para sa akin. Leader 1 Anne. Kami ay 6 na ranggong tamer. Kakapasok lang namin sa lambak nang huminto si Leader 1. Nakaamoy si Dana ng hayop. Mag-ingat ang lahat. Hindi naman ganoon kadelikado ang landas na ito. Noon lang, isang itim na anino ang lumitaw mula sa mga palumpong. Napaatras ako at nagsimulang mahulog sa bangin. Isang kamay ang sumalo sa akin habang nahuhulog ako, ngunit mas maraming anino ang sumalubong dito, at nadulas ang aking kamay. Nahulog ako sa isang malalim na bangin. Pagkatapos mahulog sa bangin, sumulong ako kasama si Pikikachu sa dilim. Di nagtagal, lumitaw ang isang landas. Nakaramdam ako ng paggalaw sa sistema at minarkahan ito. Tara na, Pikikachu, sumulong kami, ngunit pader lamang ang nasa unahan. Pagkatapos ay may mga kakaibang ingay na dumating. Nagsindi ng apoy si Pikikachu. Nagliwanag ang mga pulang mata sa dilim. Mga gagamba iyon. Isang malaking itim na gagamba ang sumalakay. Pananakot kay Pikikachu. Nanginag ang gagamba sa ilalim ng presyon ng imperyo ni Pikikachu. Ngayon, sinunog ng flamestorm ang gagamba hanggang sa maging abo at maging berdeng apoy. Tiningnan ako ni Pikikachu na parang sinasabing, ito ang unang pagkakataon na nakakita ako ng ganito kalaking gagamba. Ayos lang, hindi mo kasalanan. Hinaplos ko ang ulo niya. Pagkatapos ay nakita ko ang isang landas na puno ng mga sapot kung saan nanggaling ang gagamba. Nag-ipon kami ng lakas ng loob at sumulong. Di nagtagal, natano ko ang isang malaking pugad ng gagamba. May mga figure ng tao na nakasabit ng kakaiba sa mga sapot na natatakpan ang kalangitan, at maliliit na gagamba ang nagmamadaling lumipad sa kailaliman ng pugad. Nakilala ko agad sila. Ito rin ang mga anino na nagtulak sa akin sa kalaliman, at higit sa lahat, 2 tao ang nagpupumiglas sa gitna ng kayag ng mga gagamba. Buhay pa ang mga tao. Nang hindi nag-iisip, sinabihan ko si Pikachu na maglabas ng spectral flames. Sumugod ito, sinunog ang lahat. Naputol ang mga sapot, at nagkalat ang mga itim na gagamba.
Tumakbo ako papunta sa kanila at nakita kong sila ay isang lalaki at isang babae na halos kasing edad ko. Hindi ako natuwa sa CB, wala lang silang malay. Matapos masigurong hindi sila patay, tiningnan ko ang lugar na minarkahan ng system. Nakabaon sa ilalim ng mga guho, ito ay parang isang kamay na kalansay. Ngunit ito ay medyo bulok. May mas mabuti na kaysa wala. Iniunat ko ang aking kamay upang higupin ito. Agad na lumitaw ang system panel. Tagumpay sa pagtuklas Restos de Criatura Imperial 15% Integridad 15% ito ay tiyak na mababa, ngunit mas mabuti na kaysa wala. Ang totoo, hindi ko inaasahan na makakahanap ng isang kompletong kalansay ng Imperial sa unang pagkakataon na pumasok ako sa lambak ng demonyo. Nang ilabas ko ang dalawang iyon, mayroon ng 3 tao na nagtitipon sa labas. Ang magandang balita ay 3 sa 4 na miyembro ng pangkat ang nakaligtas. Ang masamang balita ay ang tanging taong nakakaalam ng daan ay wala pa ring malay. Habang iniisip namin kung ano ang gagawin, biglang bumagsak ang batang babae sa isang gilid. Tumingin ako sa ibaba at nakita ang 2 itim na sugat sa kanyang kanang kamay. Ang lason ay tumataas sa kanyang mga ugat. Kumalma ka, kumalma ka. Joan. Mabilis niyang inilabas ang isang asul na singsing. Sa sumunod na sandali, isang puting tableta ang lumitaw sa kanyang palad. Natigilan ako. Hindi lahat ay may singsing na imbakan na may ganitong libreng espasyo. Inilagay ni Juan ang tableta sa bibig ng batang babae. Di nagtagal, ang lason sa kanyang kamay ay nagsimulang humina at tumulo sa lupa mula sa sugat. Taga-maayan ako. Bale wala sa akin ang ganitong uri ng maliit na lason. Umiling ako. Hindi naubusan ng lason at mga pamamaraan ang maayan. Magyayabang pa sana si Juan nang biglang may kakaibang tunog na nagmula sa kaibuturan ng kuweba. Tama na ang usapan. Takbo. Hinablat ko ang babae at tumakbo palabas. Anong ibig sabihin nito? Tanong niya. Hindi pa rin sigurado. Ngunit ilang higanteng gagamba ang lumabas na mula sa mga dingding ng kuweba. Agad na namutla ang mukha ni Juan. Wala na tayo. Paano pa kaya ang dami ng natitira? Lumingon siya at, sakay ng kanyang gibbon, tumakbo sa direksyon na tinatakbuhan ko. Ngunit nang malapit na kami sa pasukan ng kuweba, lumitaw sa harap namin ang reyna ng gagamba, at hinahabol kami ng mga baboy ramo mula sa likuran. Tunay na walang patutunguhan. Sinabi ko na sa iyo na hindi tayo dapat pumunta sa lambak ng demonyo. Kung alam ko lang, hindi ako pupunta rito kahit patay na ako. Kapatid, bakit isa-isang nagbubuga ng apoy ang mga espiritu mong hayop? Mag-isip ka agad. Ano ang magagawa ko para maalis ang kawan ng mga solar na iyon? Halos mawala na ang lahat ng spirit force ni Pikachu. Nang marinig ito, nanlabo ang kislap sa mga mata ni Jun. Atake, Jun. Patayin mo siya. Sigaw niya, ngunit hindi man lang gumalaw. Ako rin ay naghahandang gamitin ang aking spirit force ng malakas at harapin ang panganib. Kung patuloy tayong mag-aalangan, tayong 3 ay mamamatay. Yumuko ka. Noon din, ang batang babae, na tila nang hihina hanggang ngayon, ay nagsabi, lumabas ka. Sa sumunod na sandali, isang nakasisilaw na sinag ng apoy ang tumagos sa kadiliman at direktang bumagsak sa higanteng gagamba. Nang magkamalay ako, wala na ang reyna ng gagamba na nakaharang sa aming landas. Solar Ray Storm, ikaw ay mula sa pamilya Su. Ang pangalan ko ay Suslan, at iniligtas ko ang buhay mo. Magaling, magaling. Ang pamilya So ay may utang na loob sa akin. Para sa aking kapakinabangan ito. Ngunit binigyan lamang siya ni Sash Ilan ng malamig na tingin. Ang kanyang ekspresyon ay mas matigas pa kaysa dati. Pagkatapos ay tiningnan ko siyang mabuti. Ang isang taong kayang pumatay ng gagamba na ganoong antas sa isang suntok ay dapat na mula sa isang kilalang pamilya. Sige na. Dahil nakaligtas tayo sa kamatayan ng magkasama, magkakilala tayo. Ang pangalan ko ay Yoshav. Taga rito ako. Si Joson Dayan, isang tinanggihang beast tamer. Siya nga pala, mahusay din ako sa pagtitiis ng lason. Nagsasalita pa lang siya nang hawakan ko ang kanyang kamay. Binuhat ko siya at pinahinto. Dahil pareho kayong hindi normal, may paraan ba para makipag-ugnayan sa labas ng mundo? Natahimik muli si Sashliman. Hindi siya sumagot. Kuya, oo, masyado ka ng maraming nobelang nabasa. Sa malaimpyernong lugar na ito, ang tanging paraan para makipag-ugnayan sa labas ng mundo ay sa pamamagitan ng cellphone.
Pero walang signal dito. Sige, parang hindi ako nagtanong. Pagkatapos ng mahabang sandali ng pag-iisip, napagpasyahan naming bumalik sa dating likuan at subukan ang ibang ruta. Di nagtagal, nakabalik na kaming tatlo sa likuan. Nagising ako malapit sa daan sa kanan. Doon muna tayo, at kung hindi natin mahanap ang daan, babalik tayo. Walang pagtutol sina John at Sushliman. Ngunit mas makapal pa ang hamog sa daan na ito kaysa dati. Sinadya ni John na gamitin ang kanyang dila para mag-imbestiga. Ngunit pagkatapos ng 2 hakbang papasok sa piitan, nawala ang kanyang boses at anyo. Tila hindi lamang hinaharangan ng hamog na ito ang paningin kundi pati na rin ang tunog na lumulunok. Agad na naalala ni Jua ang kanyang dila. Inakay ko sila sa direksyon kung saan ako nagising. Ngunit sa wakas, natagpuan namin ang isang walang patutunguhan. Ngayon, ang tanging landas na natitira para sa amin ay ang maulap na daan. Masyadong mapanganib ang pagbabalik sa pangunahing pugad. Ano sa palagay ninyo? Sang-ayon ako. Handa akong pumunta kahit saan, basta't hindi ko na kailangang makakita ng mga gagamba. Namumutla pa rin si Sushlin, ngunit tahimik siyang tumango. Gayunpaman, habang naghahanda kaming magpatuloy, isa pang sakuna ang dumating. Isang sinulid ng seda ng gagamba, na kasing kapal ng isang kamay, ang biglang sumirit mula sa masukal na halaman ng walang babala. Hindi man lang nagkaroon ng pagkakataon si Juan na makabawi, at siya ay nasabit sa sinulid at nahila sa hangin sa isang kisap mata. Iligtas mo ako, iligtas mo ako. Dadalhin siya nito sa kailaliman ng ambon ng walang oras. Nanlumo ako, at sinundan ko si Pikachu. Ang pagkawala ng isang tao sa isang lugar na tulad nito ay nangangahulugan ng pagkawala ng isang buhay. Aliento de Fego, sabi ni de Fego. Isang nagliliyab na apoy ang dumaan sa aking ulo, kung saan nawala si Juan, at malayo na siya. Hindi ko nataman ang putok. Ang mga sigaw ni Joan ay lalong lumalayo. Noon din, nakarinig ako ng gulat na tili sa likuran ko. Lumingon ako at nakita ko si Sushol, na nakabigti rin sa sinulid ng gagamba. Mabuti na lang at mabilis siyang gumanti at inihagis ang isang bola sa gagambang nagkukubli sa itaas. Ang gagamba, na nahulog mula sa itaas, ay namilipit ng baliw at diretsyong bumabagsak patungo sa ulo ni Sushol. Nakabitin siya sa ere dahil sa sinulid. Walang takas. Walang oras para mag-isip. Sumugod ako papunta sa kanya, hinawakan siya, at gamulong. Sa sumunod na sandali, ang nasusunog na sinulid ay nahulog sa lupa kasabay ng isang malakas na kalabog. Salamat sa Diyos. Namumutla ang kanyang mukha, at bahagyang nanginag ang kanyang katawan. Ngunit nang tumingin siya sa direksyon kung saan nawala si Joan, mas lalong naging seryoso ang kanyang tingin. Napakabilis ng lahat ng nangyari. Sa 4, 2 na lang sa amin ang natira. Ano na ang dapat naming gawin ngayon? Tumingin ako sa landas na aming pinanggalingan. Imposible na ang bumalik sa pugad ng gagamba. Ang tanging pagpipilian na lang namin ay ang tahakin ang maulap na landas. Tara na, sabi ko, habang humahakbang pasulong, at agad na sumunod si Suslin. Pagdating sa isang siksik na interseksyon na nababalutan ng hamog, hinawakan ko ang kamay niya. Anong ginagawa mo? Tanong niya. Masyadong makapal ang hamog para paghiwalayin tayo. Natigilan siya. Sa wakas, hindi niya binitawan. Nagpatuloy kami, ngunit sa halip na mawala ang tunog, mas lalong lumaki ito. Bigla, walang babala, nawala ang lupa sa ilalim ng aking mga paa. Sa sumunod na sandali, nakaramdam kami ng kawalan ng kakayahan. Magkahawak kamay pa rin, bumagsak kami sa walang katapusang kadiliman. Sa sumunod na sandali, nilamon kaming dalawa ng nagyayelong tubig. Naramdaman ko si Suslin na nagwawala ng walang tigil sa tubig. Pagkatapos ay napagtanto kong hindi siya marunong lumangoy. Wala akong ibang magawa kundi ang hawakan siya at lumangoy pataas ng buong lakas. Nang hilahin ko siya papunta sa pampang, sa sobrang pagod ay parang babagsak na ako. Pumunta ako sa Valley of the Demons para lang subukan ang aking swerte. Bakit parang isang uri ng pagsubok ito mula sa langit? Sumpaman. Nakahiga siya sa basang sahig. Ang kanyang mukha ay napakaputla. Ngunit ang mga gilid ng kanyang mga tainga ay namula ng hindi ko namamalayan. Saka ko lang napagtanto na may nahawakan akong hindi dapat. Natagpuan ang buong bangkay ng isang epic rank beast malapit sa host. Pinaniniwala ang hindi pa tapos ang dinaraanan ng host. Nagising ako ng may gulat.
isang buong epic rank corpse. Para itong isang bulag na pusa na nakakahanap ng patay na daga. Pero bago pa ako makapagsaya, biglang umikot ang espasyo sa harap ko. Sa sumunod na sandali, hinayla kami ni Susulin papunta sa isang lumang hidden realm. Mukhang isang lumang hidden drill. Nakikilala mo ba ito? May mga bagay na malamang hindi mo alam. Mahinahon siyang nagsalita, pero mas sigurado ako kaysa dati na ang kanyang pagkakakilanlan ay hindi pangkaraniwan. Maaari lang kaming magpatuloy. Naglakad kami ng mga 20 minuto. Sa wakas, hindi ko maiwasang tumingin sa kanya. Hindi pa bumabalik ang iyong spirit power. Hindi na siya nagsalita pa. Kaya hindi ko na siya pinilit. Gayunpaman, sa kaibuturan ko, mas lalo akong nakaramdam ng kakaiba. Sa isip ko, sa kanyang spirit power, hindi siya dapat naging ganito kaina. Matagal kaming naglakad. Ang makitid na daan sa harap namin ay tuluyang lumawak at naging malapad. Malapit na kaming makahinga ni Suslin nang biglang may kakaibang tunog na narinig mula sa aming likuran. Si Suslin, na takot, ay kumapit sa akin. Agad kong tinawag si Pikikachu. Sino iyon? Paglingon ko, nakita kong si Juan iyon. May dugo sa gilid ng kanyang mga labi. Ang bata ay tila nakatakas sa pintuan ng kamatayan. Takbo. Pagkatapos ay malinaw kong nakita ang isang malaanino na multo na sumusunod sa kanya. Sabay kaming namutla ni Suslin. Mabilis namin siyang binuhat at tumakbo pasulong. Ngunit hindi pa kami nakakalayo nang muling marinig ang pamilyar na boses na iyon mula sa likuran. Hintayin mo ako. Hintayin mo ako. Lumingon ako at muntik ng matamba. Si Joan ay paparating ng napakabilis, nakasakay kay Tavenwan. Ang kanyang mukha ay kulay asul at mapatla, na parang nalasan. Si Tan ay puno ng mga sugat, at isang malaking kawan ng mga gagamba ang nasa likuran niya. Ang pinakamalala sa lahat, ang multong humahabol kay Van ay nabangga ng isang kawan ng mga gagamba. Ang buong daan ay naging ganap na kaguluhan. Tumakbo kami ng walang tigil hanggang sa dulo. Sa wakas, isang mataas na plataporma ang lumitaw sa aming harapan, minarkahan ng white jet. Ang buong Appearer Corps ay nasa platapormang iyon. Umakyat tayo. Marahil ay makakatakas tayo roon. Ngunit habang naghahanda kaming umakyat, isang malakas na sigaw ang narinig mula sa itaas. Mga bata, binomba tayo. Halos hindi kami nakaiwas. Isang malaking itim na anino, nababalot ng bugzo ng hangin, ang bumagsak ng malakas sa aming harapan mula sa itaas. Ganap nitong hinaranggan ang daan patungo sa plataporma. Habang nananatili roon ang malaking anino, ang mga tunog na nagmumula sa likuran ay lalong lumalapit. Dahil sa pagharang sa unahan at paghabol mula sa likuran, muli kaming nakulong. Tumangala ako, ang malaking itim na anino na iyon ay isang halimaw na gawa sa anino ng isang bangkay. Nakita ko na ang bagay na iyon sa Imperial Bistray. Isang sinaunang Cabrelak. Hindi ba't matagal na itong wala? Huwag mag-alala. Hindi ito isang buhay na nilalang. Ito ay isang guardian beast na gawa sa isang kalansay. Umatake ng buong lakas. Hindi ito magiging napakalakas. Nagningning ang aking mga mata nang mabanggit ang gawa sa isang kalansay. Isa lamang itong ultimate bloodline. Hindi nito gaanong maipagtatanggol ang sarili. Sandaling tumigil siya, pero hindi pa niya naipapakita ang tunay niyang alas. Kaya, ako na ang bahala. Sa wakas, kinailangan kong umasa sa sarili ko, sa aking mga pamamaraan ng pandaraya. Tinawag ko ng direkta si Pikachu at hinarap ang sinaunang Cabrelak. Ang maliit na Pikachu ay parang isang maliit na tuldok sa harap ng napakalaking halimaw na iyon. Ngunit sa susunod na sandali, sumabog ang Aper Blood sa loob nito. Ang mabangis na mga mata ng sinaunang Cabrelak ay nagpakita ng paggalaw sa unang pagkakataon. Agad din itong inilabas ang presyon ng dugo nito. 2 aura sa antas ng imperyo ang nagbanggaan sa hangin na parang sisabog ang hangin mismo. Bata pa rin ito. Masyadong mabigat ang pressure na ito. Di nagtagal, nagsimulang madaig ang lakas ni Pikachu. Bumangga ng direkta sa sinaunang halimaw, nawala ang guardian beast ng may malakas na kalabog, naiwan na lamang ang isang buto na kasing laki ng kamay sa lupa. Yumuko ako para pulutin ito. Agad ko itong hinigop. Ang buto ay ganap na hinigop. Naiwan ang mga sinaunang labi na buo. Ang pagsipsip ay tumaas sa 40%. Isang 15% na pagtaas sa bawat pagkakataon. Kontento na ako ngayon.
Sa wakas, ang pagkaligtas sa isang Imperial Skeleton hanggang dito ay isang tagumpay na rin. Mabilis kaming umakyat sa mas mataas na plataporma bago pa man kami maabyutan ng mga bagay sa likuran namin. May kung ano sa gitna, hindi ba? Saan ang daan palabas dito bukod sa bali na butong ito? Bago pa ako makapagsalita, isang lalaki ang kumuha ng basag na bato at malakas itong inihagis sa plataporma. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Sasabihin ko na sana sa kanya na huminto. Ngunit pagkatapos tumama ang bato, walang gumalaw sa paligid namin. Hindi. Bigla niyang inangat ang kanyang ulo. Ang kanyang tingin ay nakatuon sa isang sulok ng plataporma. Agad na nagbago ang kanyang mukha. Lahat. Tapos na. Hindi gumagana ang teleportation matrix. Anong ibig sabihin yan? Sabi mo makakalabas tayo rito. Totoo, isa itong teleportation device. Pero gumagana lang ito kapag iisa lang ang tao sa platform. Ngayon, may iba pa rito, sabi niya, sabay turo sa isang sulok. Isang maliit at itim na nilalang ang nakahiga roon. Pero malalaki at makapal ang mga kuko nito. Undefeated forbidden crab, sabi niya, hindi ba sapat na ang pagpapatalsik dito? Agad ko siyang pinigilan. Walang silbi iyon. Lahat ng uri ng pag-atake ay hindi epektibo laban sa forbidden crab. Halos immortal ito at hindi masisira. Wala na silang pag-asa. Pero palihim akong lumapit sa napakalaking kalansay na iyon. At isang boses ang umalangaw sa anino ng aking mga tainga. Crotcher Earth Thunder Beast Race Pack Lord Bloodline Imperial Level Attribute Lightning Characteristic Lightning Damage Immunity. Nang makita ang panel na iyon, nagsimulang kumabog ang puso ko. Isa na namang Imperial Skeleton, at kumpleto na ang isang iyon. Walang pag-aalinlangan, sinimulan ko itong higupin. Ang napakalaking kalansay ay naglalaho sa harap ng aming mga mata. Ngunit sa kabutihang palad, si Jowson at ang lahat ay ganap na nakatuon sa forbidden crab na iyon. Walang nakakita sa aking ginagawa. Tapos na ang lahat. Sa pagkakataong ito, talagang tapos na. Hindi mabilang na nakakatakot na mga nilalang ang patuloy na umaakyat mula sa ilalim ng plataporma. Ang Elder, wala nang ibang paraan palabas. Ito ang lahat ng resulta ng aking mga aksyon ngayon. Lahat ng aking Zero Beasts ay nakulong sa misteryong ito. Tanging ang Zero Beasts na may mga katangiang lightning, crane, at wind ang makakarating sa Forbidden Zone na ito nang may matinding kahirapan. Sino sa inyo ang may Spirit Beast na may dalawang katangiang ito? Nang marinig ito, biglang may naalala si Jowson. Teka, kung tama ang pagkakatanda ko, hindi ba ang Solar Thundercloud Leopard ay may dual attributes na wind at lightning? Kumislap din sandali ang mga mata ni Juan, ngunit nanatiling tahimik si Susilan ng ilang sandali. Sa wakas, umiling siya. Hindi pa ako pumipirma ng kontrata sa Solar Thundercloud Leopard. Ang ginamit ko sa gagamba ay isang ilusyon lamang. Sabay kaming natigilan ni Jowson. Ang isang beast na nasa ranggong 2 o mas mataas ay kayang lumikha ng isang beast shadow copy gamit ang immortal na espiritual na kapangyarihan. Hindi nakakapagtaka na hindi na niya ito muling tinawag pagkatapos ng galaw na iyon. Matapos mapagtanto ni Suslin na ang Solar Thundercloud Leopard ay isa lamang ilusyon, natiling natigilan si Suslin. Talagang mapapahamak tayo. Sa pagkakataong ito, talagang papatayin tayo rito. Yumuko si Suslin at walang imak. Naging seryoso rin ang mukha ni Juan. Halos mawasak ang mga spirit beast, at naharang ang daan patungo sa pag-atras. Kumalat ang kawalan ng pag-asa na parang alon. Ngunit ng sandaling iyon, isang nakakatakot na aura ang biglang naramdaman sa mataas na plataporma. Umalangaw ang alingaw ng kulog sa tainga ng lahat. Ano ito? Sabay-sabay na lumingon ang tatlo. Nakita nila ang isang napakalaking Earth Thunder Beast na nakatayo sa likuran nila, hindi napapansin. Dahan-dahan kong itinaas ang aking kamay. Isang maitim na asol na beast seal ang lumitaw sa aking palad. Thunder Fury Strike. Sa sumunod na sandali, isang nakakatakot na kidlat ang bumalot sa buong plataporma. Ang mga gagambang umaakyat pa rin ay agad na umatras pagkatapos ng pagsabog. Sa loob ng ilang segundo, nalinas ang paligid ng plataporma. Ang biglaang eksenang ito ay nag-iwan kay Jowson na nakanganga. Kuya, mula ngayon ikaw na ang tunay kong kapatid. Sigaw niya, habang sumusugod papalapit sa akin. Pero ng mga sandaling iyon, naibalik ko na ang Earth Thunder Beast. Wow! Ang galing mo namang itinago.
Bakit hindi mo inilabas ang isa pang spirit beast kanina noong nasa iyo pa ito? Pagsisinungaling ko nang hindi kumukurap, habang hinahaplos ang ulo ni Pikikachu. Nagkakamali ka. Sa totoo lang, binago ni Pikikachu ang katangian nito. Posible kaya iyon. Nanlaki ang mga mata ni Jiao-san. Parang gusto niyang hulihin si Pikikachu at suriin ito. Dobleng katangian, at maaari rin itong magbago kung kailan mo gusto. Kamangha-mangha ang iyong spirit beast. Ngumiti ako, ngunit nakahinga ako ng maluwag. Ang Earth Thunder Beast ang tunay kong trump card. Hindi ko ito ipapakita maliban kung kapalit nito ay ang buhay ko. Noon lang, lumapit si Juan at tinapik ako sa balikat. Ngayon naiintindihan ko na kung bakit ka pinahahalagahan ni Demon. Dapat kang magdala sa amin ng kaluwalhatian sa susunod na National Championship. Habang pinapanood ang unti-unting paghina ng plataporma, hindi ko maiwasang mapangiti. Pero hindi ko maiwasang mapangiti. Dapat kang magdala sa amin ng kaluwalhatian. Habang pinapanood ang paghina ng plataporma, hindi ko maiwasang mapangiti. Ngayon ay mayroon na akong 2 Imperial level Spirit Beast. Kung mas madadagdagan ko pa ang aking spiritual power, marahil ay may pagkakataon akong makarating sa top 10 ng National Championship. Kinabukasan, pagkatapos umalis sa Secret Kingdom, pumunta ako sa municipal building. Naghihintay na sa akin si Annie. Pagkakita niya sa akin, inabot niya sa akin ang isang blackboard card. Heto, narito ang iyong mga resources. Kinuha ko ang card at tinitigan ito ng matagal. Kasing nipas ito ng papel. Hindi ito mukhang bank card. Paano mo ito ginagamit? Magpatak ng isang patak ng dugo at malalaman mo. Ginawa ko. Ang card ay agad na naging isang itim na singsing na jade. Isang espasyo sa pag-iimbak ang lumitaw sa aking isipan. Sa loob ay isang bundok ng pera, 5 milyon. Ito ang pinakamataas na antas ng itim na singsing na jade. Hindi lamang ito nag-iimbak ng mga bagay kundi nagpapakilala rin sa may-ari nito. Oo, kumalabog ang puso ko nang makita ko ang itim na singsing sa kamay ko. 5 milyon at lahat ng training resources bukod pa riyan. Hindi ito isang ordinaryong kasunduan. Pero hindi na ako maaaring maging mas masaya pa. Nagpatuloy si Annie, mayroon kang hamon mamayang alas 8 ng gabi. May iba pang kalahok sa Challenge National Championship, pero ngayon ikaw ang napili ko, at hindi siya pumayag. Dahan-dahan akong tumangala. Namuo ang ngiti sa aking mga labi. Kung hindi siya pumayag, uunahin ko siya. Inakay ako ni Annie sa bintana, at naging malinaw ang kaseryosohan ng hamon mula sa kanyang mga unang salita. Ang torneo ng munisipyo, na ginaganap kada 3 taon, ay nireranggo ang 120 munisipalidad ng bansa. Kung kinakatawan mo ang Linsham City, isipin mo kung gaano karaming resources ang matatanggap ng lungsod. Kaya, ang laban na ito ay hindi lang sa iyo, kundi sa lungsod din. Ano ang pinakamagandang resulta mo nitong mga nakaraang taon? Ika-88. Ibig sabihin, ang pag-abot sa top 10 ay mas mahirap kaysa sa inaakala ko. Huwag mong masyadong i-pressure ang sarili mo. Basagin mo lang ang dating record, at magiging isang bagay iyon ng pagmamalaki ng buong lungsod. Ngunit hindi nagtagal ay sinabi niya sa akin na ang kompetisyong ito ay hindi lamang tungkol sa boxing sa simula pa lang. Sino ang humahamon sa iyo? Ang pangalan niya, si Suzy ay mula sa Janjan Spirit Beast Academy. Sa likod ng akademyang iyon ay si Janjeline. Sa nakalipas na 2 taon, itinataguyod ni Janjeline si Suzy bilang isang henyo. Ang mga sponsorship, katanyagan, at mga mapagkukunan ay lahat ay ipinuhunan sa kanya. Ngunit ngayon ay inilagay ko ang karamihan ng aking mga taya sa iyo. Ang kanyang halimaw ay si Spectral Scorpion. Siya ay ipinanganak na imyon sa mga atake ng apoy at dalubhasa sa mga atake ng kaluluwa. Tiningnan niya ako ng may pag-aalala. Lubos kang mapapahamak dahil immune siya sa apoy. Akala ko bihira ang ganitong kakayahan. Mayroon kang 4 na oras. Mag-isip ng isang diskarte. Alas 8 ng gabi, puno ang pinakamalaking Spirit Beast Stadium ng Linjan City. Ang laban ay ipinalalabas ng live sa buong lungsod. Maligayang pagdating sa Dig Beast Collegium. Ngayong gabi ng alas 8 ng gabi, inihaharap namin sa iyo ang pinakahihintay na laban ng lungsod. Nagliwanag ang mga ilaw. Naunang umalis. Si Suzy ang unang lumabas. Siya ang pinakabata sa nakababatang henerasyon. Ang pinakamagaling ay isang rank 7 Beast Tamer.
Ang kanyang spectral scorpion ay parang isang maitim na pulang kotseng may buwan na may makapal na baluti. Malamig ang mga kuko nito, at isang makamandag na stinger sa likod nito ang nagliliwanag ng isang nakakatakot na liwanag. Suzy, 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 ang buong stadium ay naghihiyawan para sa kanya. Maligayang pagdating sa Shaya na ito, isang rank 8 tamer na may espesyal na kwalifikasyon sa Spirit Beast. Nang ako na ang mag-isa, hamupa ng malaki ang ingay. Humakbang ako ng paisa-isa at pumasok sa arena. Kasabay nito, isang esmeralda berdeng apoy ang sumiklab malapit sa akin. Isang figure ang lumabas mula sa apoy. Isang puting nyebe na katawan na napapalibutan ng asul na liwanag. Kay gandang halimaw, kasing ganda ng isang mythical na banal na nilalang. Hinahangaan ng lahat ang hitsura nito. Ngunit ang pinakagusto nilang makita ay kung paano mamamatay ang aking fire beast sa kamay ng spectral scorpion na hindi tinatablan ng apoy. Samantala, pakiusap, umiwas ng tingin. Maligayang pagdating sa Shaya na ito, isang rank 8 tamer na may espesyal na kwalifikasyon. Kalmado akong tumayo roon. Naglakad ako patungo sa arena sa gitna ng liwanag. Sa sumunod na sandali, isang esmeralda berdeng apoy ang sumiklab sa tabi ko. Umikot ang apoy sa paligid ko at sa wakas ay nabuo, isang puting katawan na nababalot ng asul na liwanag. Napakaganda nito na tila hindi ito naroon para lumaban, kundi para agawin ang atensyon ng lahat. Ang bangkay na halimaw na ito ay napakaganda. Samantala, si Zonfan ay nakaupo sa kanyang villa na nanunood ng live na palabas. Ang kanyang mukha ay puno ng galit. Hay nako, saan nanggaling ang bangkay na halimaw na ito? Tai, Suzy, mananalo siya ngayong gabi, hindi ba? Ang halimaw na ito ni Sho ay apoy. Madali siyang matatalo ni Spectral Scorpion. Hindi na kailangang panoorin pa ang laban. Pero wala siyang ibang bagong halimaw sa Autumn Finals Test. Ilusyon lamang iyon. Suzy, ang isang ito ay nasa ranggo 7. Kaya niyang gumamit ng espiritual na kapangyarihan. Ang Xiao na ito ay nasa ranggo 8 pa lamang. Hanggat ang kanyang halimaw ay hindi epektibo, tiyak na matatalo siya. Pagkasabi nito, sa wakas ay itinaas ni Junjilin ang kanyang ulo at tinitigan ako sa screen. Binalaan na niya si Suji na sa laban na ito, kailangan niyang humanap ng paraan para puksain ang bangkay o ang kanyang spirit beast. Alam na alam niya na hanggat patuloy akong lumalaban, dadalhin ako ni Suji sa torneo ng lungsod. Tumunog ang kampana, at opisyal na nagsimula ang laban. Sumugod ang Spectral Scorpion Soul para sa unang atake, at si Min, na parang kislap ng asul-berdeng liwanag, ay sumugod upang kontrahin ito. Nang malapit ng magbanggaan ang dalawang halimaw, pinakawalan ni Min ang kanyang Imperial Pressure, ngunit hindi naapektuhan ang Spectral Scorpion Soul. Itinaas nito ang kanyang napakalaking kuko at marahang inihampas patungo sa ulo ni Min. Agad na umatras si Min, at kasabay nito. Sumiklab ang bughaw na apoy. Sa sumunod na sandali, ang Spectral Scorpion Soul ay humampas gamit ang buntot nito, na lumikha ng bugzo ng hangin na pilit na pumatay sa apoy. Ito rin ang pinakamahigpit na kalaban ng Pisces. Pagkatapos ng ilang mabagal at walang pagmamadali na pagtatangka, tumigil si Min sa pakikipaglaban ng direkta at nagsimulang umiwas at umikot. Napakalaki ng Spectral Scorpion Soul, ngunit palagi itong nalalampasan si Min. Ang eksena ay tila ba si Min ay lubos na nabibigatan. Mga manonood, nakita ba ninyo na sa harap ng higanteng alimango ni Suji, ang Xiao Spirit Beast na ito ay halos walang magawa. Tumatakbo lamang ito para sa sarili nitong buhay. At iyan ang realidad ng talento sa antas. Ano ang silbi ng isang magandang Spirit Beast? Mukhang maganda, ngunit walang silbi. Sa gitna ng sigawan ng buong karamihan, si Suji ay lalong natahimik. Ipakita mo sa akin, Bas. Sa tingin mo ba ay kaya mo akong labanan ng ganyan? Masiyahan ka pa sa iyong araw ng kaunti pa. Tatapusin ko ang nakakabagot na laban na ito sa loob ng 10 segundo. Mabagal na lumilipas ang oras. Ang dalawang halimaw, ang isa ay humahabol at ang isa ay tumatakas, ay hindi kailanman nagbanggaan. Kahit ang komentarista ay nawalan ng mga salita, biglang may sumigaw ng pagkagulat mula sa mga manunood. Mukhang ayaw nang maghintay ni Suz. Plano niyang ilunsad ang malakas na atakeng ito habang naglalaban ang mga halimaw. Naikuyom niya ang kanyang mga kamao at sumugod diretso sa akin.
Ipapaalala ko sa inyo na kayang gamitin ng isang rank 7 invocator ang kanyang espiritual na kapangyarihan para palakasin ang kanyang katawan. Ang kanyang mga suntok ay mas mabigat kaysa sa isang ordinaryong tao. Mukhang balak agad ni Suz na patumbahin ang kanyang kalaban. Huwag ninyong kalimutan na ang ating superstar ay isa pa ring Frank 8 sa itsura. Akala ng buong manonood ay halos hindi ko kayang tiisin ang 3 suntok. Biro lang. Pero malinaw na gustong tapusin ni Suji ang laban na ito gamit ang sarili niyang mga kamay. Tumayo siya sa harap ko, kitang-kita ang kalupitan sa kanyang mga mata. Lalakas lang ang aking possession kung wawasakin kita. Itinutok niya ang kanyang kamao sa mukha ko at inutusan ang Spectral Scorpion Soul na umatake. Itigil mo na ang paglalaro ng IO. Gamitin mo ang Spectral Soul Extraction. Gawin mo itong walang silbi ulit. Pero nang akmang dadampi na ang suntok niya sa mukha ko, itinaas ko ang kamay ko at hinaranggan ito ng diretso. Paano nangyari iyon? Pasensya na, isa rin akong ranggo 7. Halos hindi mapigilan ang antas ng Soul Power 10 sa ranggong ito. Agad na nalungkot ang mukha ni Suji. Sinubukan niyang bawiin ang kanyang suntok, ngunit ang aking kamay ay parang cade ng bakal, hindi gumagalaw kahit 1 milimetro. Masyadong mabilis ang iyong pagdiriwang ng tagumpay. Sa sumunod na sandali, gumanti ako gamit ang sarili kong suntok. Diyos ko, madaling napigilan ni Yoshia ang aktibong atake ni Suji, at itinumbo siya sa lupa gamit lamang ang isang suntok. Nangangahulugan ito na siya ay rank 7, hindi 8. Sa sandaling iyon, natigilan ang buong madla. Lahat ng naghihintay na makita akong kinukot siya ay parang sinampal sa mukha. Bago pa man makabawi si Suji, isang masakit na sigaw ang biglang umalangaw mula sa malayo. Ang desisyon ay gagawin hindi lamang sa pagitan ng mga spirit beast, kundi pati na rin sa pagitan ng dalawang mandirigma. Lumingon si Suji sa gulat at nakakita ng isang tanawin na hindi niya makapaniwala. Ang nilalang, na sinasabing immune sa apoy, ang Spectral Scorpion Soul, ay nilamon na ngayon ng isang dagat ng asul-berde, surreal, at malamulto na apoy. Gumagalaw ito ng walang tigil sa pagbagsak sa larangan, humahampas sa mga pader, dahilan para mabasag ang mga ito. Ang Impossible Emo ay immune sa apoy. Kaya bakit nangyayari ito? Umuwi ka na at alamin mo. Simple lang ang sagot. Pagkatapos kong makilala si Suji, agad kong sinaliksik ang Spectral Scorpion Soul. Ang kapangyarihan nitong pumatay ng apoy ay nagmula sa pulang panlabas na balat nito, at ang espesyalidad nito ay mga espiritual na atake. Ngunit ang malamulto na apoy ni Minam ay hindi sumusunog ng mga bagay tulad ng ginagawa ng ordinaryong apoy. Hanggat nangangahas ang Spectral Scorpion Soul na gamitin ang espiritual na kapangyarihan nito, parang pagtalon ka na lang sa apoy mismo. Tungkol naman sa pagharang sa mga suntok nito, madali lang din iyon. Ang susi sa rank saad ay ang pagpapalakas ng iyong soul power at patuloy na pagpapadala nito sa mga bahagi ng iyong katawan. Ang iba ay matagal. 2 oras lang ang itinagal ko. Kaya, mula pa sa simula, ang laban na ito ay hindi isang mahirap na sitwasyon, kundi isang bitag. Nang makitang hindi na ito kaya ng Spectral Scorpion Soul, nataranta si Suji at tinawag ito pabalik. Faison, lumabas ka. Isang mabilis na ibon na napapalibutan ng mga pulang guhit ang lumipad pababa, ngunit si Minam ay bumalik lamang sa akin at tinawag ako kasama ng kanyang Panginoon. Bumagsak ang presyon ng bloodline na Antas Lord. Natigilan ang ibon sa kinatatayuan, ni hindi man lang ng ahas na ikampi ang mga pakpak nito. Sa wakas, kinailangan nitong itiklop ang mga pakpak nito at lumapag ng alanganin sa lupa. Sus Mariosep, nakalimutan ko na ang spirit beast mo ay may bloodline na Antas Lord. Natahimik ang buong arena. May natitira ka pa bang summon beast? Nanatiling hindi nagbabago ang tono ko mula simula hanggang katapusan. Para bang nagtatanong ako ng isang walang kwentang tanong. May natitira ka pa bang summon beast? Naikuyom ni Suzy ang kanyang mga kamao sa galit. Matagal niyang nilalabanan ang sarili at sa wakas ay yumuko. Natalo ako. Sa sumunod na sandali, tuluyang nabasag ang screen. Binabati kita Yasha. Si Yasha ang nagwagi sa laban na ito. Sinimulan ng buong manonood na isiga ang pangalan ko. Nang gabing iyon, muling umalangaw ang pangalan ko sa Linjan City. At mula sa sandaling iyon, walang tumutol sa aking pagrerepresenta sa Linjan sa municipal tournament. Ngunit habang ang ilan ay masaya, ang iba ay nag-alab sa puot.
Nakaupo sa harap ng TV, piniga ni Zonfan ang isang orange ng napakalakas kaya't bumulwak ang katas nito. Paano siya nakarating sa ranggo 7? Ilang araw pa lang siyang nasa kanyang elemento. Ang pinaka nakakabahala sa kanya ay hindi ang pagkapanalo ko, kundi ang katotohanang nakataas ako ng 2 ranggo sa loob ng wala pang 1 linggo, samantalang 3 taon ang inabot niya para makarating sa ika-7 ranggo. Na si Yoshia ay nagsisimula ng matakot sa kanya. Kung hahayaan niya akong sumali sa paligsahan, baka makapasok ako sa top 20. Sa tingin ko kailangan ko nang alisin ang banta na ito ng maaga. Dad, iniisip mo ba na ipatawag si Disu? Pero ang impluensya ni Disu ay nasa Omnian City. Hindi siya makakapunta sa Linjon, di ba? Kung may gagawin siyang kakaiba, malalaman iyon. Kaya bumalik ka na sa akademya ngayon. Bantayan mo ang bawat galaw ng bangkay na ito. Sa sandaling umalis siya sa lungsod, magkakaroon tayo ng pagkakataon. Kitang-kita sa mga mata niya ang balak na pagpatay habang sinasabi niya ito. Noong huling pumunta siya sa dalan, may mga tauhan siyang ipinadala. Ngunit sa kasamaang palad, hindi nakalabas ng bayan ang lalaking iyon. Sa kabilang banda, pagkalabas ko pa lang ng stadium, dinala ako sa isang itim na commercial van. Napakabait na tao. Si Dansu mismo ang nagsalin sa akin ng isang baso ng champagne. Tila mas masaya pa siya sa panalo ko kaysa sa akin. Dahil nanalo ka ng nakakakumbinsi ngayong gabi. Napagdesisyonan ni Cody na gawin kang lifetime ambassador niya. Hawak ni Cody ang 70% ng industriya ng Summon Beast sa Linjon. Pero hindi siya pumipirma ng kontrata sa kahit sinong summoner. Nakita ko na ang kontrata mo. Walang problema, makakatanggap ka ng 10 milyong taunang bayad. Salamat, Mayor Danso. Alam kong nakatulong siya sa likod ng mga eksena. Walang sino man sa mundong ito ang gumagawa ng mabuti ng walang motibo. Pero nakita kong talagang sinusuportahan niya ako. Danso, may hinahanap ako. Narinig mo na ba ito? Ano iyon? Dark Ghost Aliseed. Para ito sa transition ni Mingjin. Mga mahahalagang bagay para sa kanyang Jinil stage. Hindi ko pa ito naririnig, pero aalamin ko. Maaari mo ring tingnan sa Academy Library nitong mga nakaraang araw. Okay. Pagkabalik ko sa dormitoryo, una kong ginamit si Min. Agad kong itinaas ang aking kamay. Isang maitim na asol na beast silang kumislap, kasabay ng isang kalabog ng kidlat. Sa wakas ay muling lumitaw ang aking pangalawang tinawag na beast. Isa itong Thunderwolf, mas malaki pa kay Min. Ang makantab at itim nitong balahibo ay may bahid ng kidlat, at ang malalim na asol nitong mga mata ay tila nagtatago ng isang bagyo. Napakaganda nito, walang makakapantay dito. Agad na lumapit si Min dito, yumuko, at matamang tinitigan ito. Ang kanyang mga mata ay puno ng kuryosidad. Sa sumunod na sandali, ang 2 maliliit na nilalang ay sumugod sa isa't isa at nagsimulang maglaban. Nang akmang sasamahan na sana ako, napagtanto kong hindi talaga sila nag-aaway, kundi naglalaro. Tila nabuo ang isang mabuting pagkakaibigan matapos gumugol ng maraming oras kasama ang iisang beast seal. Tiningnan ko si Thunderwolf. Sa sandaling iyon, lumitaw sa harap ko ang attribute panel nito. Mabilis na naging malinaw ang mga detalye ng Thunderwolf. Species Thunder Earth Beast Stage Zone Il Bloodline Apparent Level Perfect Attribute Thunder Specialty Lightning Damage Immunity Thunder Control. Ito ay isang summoned beast ng pamilya ng lobo. Mga talento Soul Bond Lord of Thunder Skills Lightning Dance Thunder Judgment. Evolution Path Pagkain ng laman ng mga nilalang na kidlat. Paghahalo ng iba't ibang pangalan. Ang nilalang na ito ay hindi sumusunod sa anumang kakaibang landas, kundi isang landas ng purong napakalaking pinsala. Ang kapangyarihan ng kidlat. Sa isang naisip ko, pareho silang tumigil sa paglalaro at tumayo sa tabi ko, isa sa kaliwa at isa sa kanan. Ngayon, oras na para bigyan ka ng pangalan. Naalala ko ang kapanapanabak na sandali ng pagkuha nito sa Secret Kingdom. Ang unang salitang pumasok sa isip ko ay, oh, pero ang pagtawag lang dito ng ganoong pangalan ay hindi tama. Mula ngayon, ang pangalan mo ay Sampo. Paano naman yan? Tinitigan ako ng Thunder Earth Beast ng 2 segundo. Nagliwanag ang mga mata nito. Mukhang natuwa ito sa pangalan. Nakipaglaro ako kina Nin at Sampo ng ilang sandali at pagkatapos ay natulog. Kinabukasan, habang naliligo at naghahanda ako, nakarinig ako ng isang nakakadiring boses habang palabas ako.
Oo, sandali lang. Lumingon ako at nakita ko si Zonfan na papalapit na may pekeng ngiti. Saan ka pupunta? Sasama ako sa iyo. Kung ang isip mo ay may sakit, uminom ka ng gamot at huwag mo akong abalahin. Ang biglaang pag-agos ng pagmamahal na ito ay tiyak na bahagi ng isang sabwatan. Sinabi ko sa kanya. Hindi ko sila pinansin at naglakad palayo. Habang nasa daan, lahat ng mga estudyante ng akademya na nakakita sa akin ay nagpapakita ng labis na pagmamahal. Ang ilan ay bumabati sa akin. Ang ilan ay gustong makipagkaibigan sa akin. Ang mga dating nagbabago ng kanilang ugali nang makita nila ako ay sinusubukan na ngayong kumapit sa akin. Lahat ng ito ay usapin ng katayuan ng tao. Hindi ko sila pinansin at tumungo sa parking lot. Pagkalipas ng 10 minuto, ang aking sasakyan ay nakaparada sa harap ng isang lumang ampunan sa labas ng bayan. Ang tanawin ng pamilyar at lumang patio na iyon ay pumuno sa akin ng emosyon. Hindi ako nakabalik dito simula nang magsimula ako sa high school. 5 taon na ang nakalipas. Maliit ang gusali, na may ilang mga silid. Ang mga ulila at matatanda ay nakatira ng magkakasama dito. Ngunit para sa akin, ito lamang ang tahanan na nakilala ko noong bata pa ako. May narinig akong boses at nakita ko si A na nakatayo roon, hawak ang wallis. Nang tumingin siya sa akin ng may gulat, binitawan niya ang wallis at lumapit sa akin na may luhang mga mata. Alam ko, nakita kita sa TV. Nagtagumpay ang ating Yoshaya. Hinawakan niya ang aking kamay at inakay ako papasok. Sumigaw ako ng malakas para marinig ng lahat. Bumalik na ang pinakamalaking bituin ng ating ospital. Sa kanyang sigaw, tumakbo palabas ng patio ang mga matatanda at mga bata. Ito ang pagmamalaki. Lumaki na ang batang iyon. Ngayon ang ating bangkay ay isang malaking bituin, at ipinagmamalaki namin siya. Pinalibutan ako ng mga bata. Kumislap ang kanilang mga mata sa kawalang muwang. Inilabas ko ang mga prutas at merienda na binili ko na mula sa trunk ng kotse. Wow! Nang tumakbo ang mga bata dala ang mga merienda, sa wakas ay nakausap ko na sila ng mapayapa. Ani, nakaupo ako sa pasilyo at nakikinig sa mga matatanda na nagkukwento ng kanilang mga kalokohan noong bata pa sila, at bigla kong napagtanto na hindi sapat ang pagbisita lang sa kanila. Ani, bumili ako ng care center sa gitna ng bayan. Pagkatapos itong may renovate, maaari mo nang ilipat ang lahat doon. Tatawagan pa rin itong Blue Sky Orphanage. Ano sa palagay mo? Natahimik ang buong bulwagan nang matapos akong magsalita. Anong sabi mo? Paano nangyari iyon? 20 taong gulang ka pa lang. Hindi iyon ang tamang edad para gumastos ka ng pera. Paano mo ito magagastos sa amin? Huwag kang manahimik. Hindi lang ito ideya ko, ideya rin ito ng alkalde. Kailangan talaga namin ng malaking ampunan para makahanap ang mga matatanda at bata ng isang kagalang-galang na tahanan. Sa katunayan, pagkatapos ng aking mungkahi, tinulungan ako ng alkalde na gawin ang lahat ng mga plano. Ang pondo para sa kawanggawa, ang bagong lokasyon, ang garantiya ng isang kinabukasan, lahat ay ideya niya. Ngayon ay hindi na ako nagkukulang sa pera. At ang aking mga hayop ay hindi nangangailangan ng mamahaling sustansya tulad ng iba. Para sa akin, ang mas maraming pera ay nangangahulugan lamang ng kaunting ginhawa. Ngunit maayos na ang aking pamumuhay. Kaya gusto kong ibahagi ang kaligayahan sa mga nagpoprotekta sa akin noon. Lumipas ang mga araw, at nagsimula ang trabaho sa bagong ampunan. Medyo mabilis ang pag-unlad, at nang bumalik ako sa akademya, nagsimula akong magsanay muli. Ginugol ko ang buong araw sa library sa pagbabasa ng mga advanced na materyales o paghahasa ng aking espiritual na kapangyarihan. Dahil ang rank 6 ay isang tunay na hamon para sa sinumang tagapagsanay ng hayop. Ang pagkamit nito ay nangangailangan ng 2 bagay. Una, ang paglabas ng espiritual na kapangyarihan. Ang pangalawa ay ang paglabas ng espiritual na kapangyarihan ng hayop. Kahit papaano ay nagawa kong makabisado ang una sa loob ng kalahating buwan. Ngunit ang pangalawa ay palaging kulang kay Min, at si Sampo. Nag-isip akong mabuti at sa wakas ay naunawaan ko kung ano ang problema. Ang mukha ng ika-6 na ranggo. Ang pangunahing pag-upgrade sa ika-6 na ranggo ay ang kakayahang matuto ng mga bagong kasanayan ng halimaw, at upang matuto ng mga kasanayan, kinakailangang makakuha ng kaalaman sa pamamagitan ng paglabas ng espiritual na kapangyarihan. Pero ang totoo, si Min at Sampo ay napakabata pa.
Kaya sa panahong iyon, nag-e-ensayo ako ng husto, naghahanap ng mga materyales tulad ng dark gusts at lightning creatures. Wala akong makita. Pagkalipas ng isang buwan, natapos ang Blue Sky Orphs. Tuwang-tuwa si Ini sa araw ng inaugurasyon. Ang dapat nating pasalamatan sa lahat ng ito ngayon ay ang ating Hai. Gusto niyang malaman ng buong lungsod ng Linjan na nagtagumpay ang batang pinalaki niya. Lalo nitong pinataas ang reputasyon ko sa Linjan. Ngunit pagkatapos ng isang abalang umaga sa trabaho, nang nakaupo ako sa opisina ng direktor, nagsimulang umikot ang ulo ko. Sumusumpa ako na hindi na ako dadalo sa seremonya ng inaugurasyon muli. Shi Yuan, ako mismo ang nagdekorasyon sa opisinang ito. Hindi ito tama. Gusto ko lang na ipagpatuloy niya ang pagpapatakbo ng ampunan. Pero iginiit niya na gawin akong direktor. Ngayon, hindi ko na siya kayang makipagtalo. Kaya tinanggap ko na. Huwag kang mag-alala tungkol sa kahit ano. Ako na ang bahala sa ampunan ng maayos. Siyempre, panatag na ako sa iyo. Naalala ko. Sabi niya may ibibigay daw siya sa akin. Oo, sa totoo lang, gusto ko sanang ibigay ito sa iyo noong nakaraan, sa lumang ampunan. Kumuha siya ng sobre mula sa bulsa niya at iniabot ito sa akin. Naaalala mo ba si Kingo? Ito ang sulat na iniwan niya para sa iyo. Kingo. Nang marinig ko ang pangalang iyon, agad kong naisip ang isang matalino at laging nakangiting mukha, si Yan Chingro, na mas bata sa akin ng 2 taon. Isa siya sa mga matalik kong kaibigan sa ampunan. Pero nawalan kami ng komunikasyon noong nagsimula ako sa high school. Noong taon na nagtapos ka, si Kingo ay inampon ng isang mayamang pamilya, at dapat ay dadalhin nila siya sa ibang lugar. Wala na ako. Inilagay ko ang sulat sa bulsa ko nang hindi binubuksan. Salamat, salamat. Magtatanong pa sana ako nang tumunog ang telepono ko. Kumabog ang puso ko nang makita ko ang caller ID. Ansyo, anong problema, kuya? May impormasyon ako tungkol sa mga multong ito. Pero kailangan mo pang maghintay ng kaunti. Bakit? Ang multo ay isang espesyal na uri ng mineral. Kapag nakuha na ito sa natural nitong tirahan, agad itong nalalanta. Maraming bagong minahan ang natuklasan sa Ang City, at naglalaman ito ng mineral na ito. Iniisip ko kung paano ito makukuha. Titingnan ko kung madadala ko ang mineral sa iyo sa natural nitong kapaligiran. Paghuhukay nito gamit ang kapaligiran. Medyo nakakabaliw ang paraang ito. Tiyo, hindi mo na kailangang mag-abala pa. Pupunta rin ako roon. Habang nasa Withered Valley ako, nakilala ko ang isang lokal na residente ng Onglin. Hindi naman gaanong magkakagulo sa kanya. The fire talaga. Pagkatapos ibaba ang telepono, tinawagan ko agad si Javen. Pero kahit na sinubukan ko ng 2 beses, walang sumasagot. Nang magsimula na akong maghinala na mali ang numerong ibinigay niya sa akin, sa wakas ay tumawag siya pabalik. Oo, may espesyal sigurong bagay na naalala mo ako, di ba? Pumunta ka rito. Nasaan ka? Sasanduan kita agad. Ang dami mong tanong ng sabay-sabay. Hindi mo ba bibigyan ng pagkakataon ang iba na magsalita? Hindi mo ako kino-contact simula noong araw na iyon. Hindi mo ba talaga ako natatandaan? Makinig ka, sabihin mo sa akin. Maraming bagong minahan ang natuklasan sa Oglin kamakailan, di ba? Wow, ang bilis mong makakuha ng impormasyon. Natuklasan ang mga minang iyon 3 oras pa lang ang nakalipas. May in-ghost ba sa mga iyon? Mukhang oo, pero kailangan mong pumunta ng napakalalim sa mga minahan para mahanap ito, at kakaiba iyon. Pagkalabas pa lang nito sa lugar nito, nasa Syre na ito. Sige, darating ako sa Ogle bukas ng umaga, at magkikita tayo. Huwag kang mag-alala, ako ang mag-aayos ng lahat ng pagkain at matutuluyan mo. Pagkatapos ibaba ang tawag, napagtanto kong ang lugar na pupuntahan ko ay hindi isang ordinaryong minahan. Tila mas komplikado ang mga minahan sa Angelan kaysa sa aking inaakala. Noon din ay dumaan muli si Auntie In. Isang batang babae na nagngangalang Linja ang gustong mag-apply para sa trabaho bilang nurse doon. Matapos mapatalsik sa akademya, wala na siyang ibang mapupuntahan. Malambot naman talaga si Auntie In. Mula ngayon, ikaw na ang magpapasya sa mga gawain ng ampunan. Gawin mo ang gusto mong gawin. Pagkatapos noon, tumayo ako at umalis. Aalis muna ako sa Linjan ng ilang sandali. Kung may mangyari, ipaalam mo sa akin. Ang On ay isa sa mga lungsod na pinakamayaman sa mineral sa bansa.
Ang lungsod na ito, na palaging nasa top 10, ay itinayo sa isang malawak na kapatagan. Ngunit ang tunay na kayamanan ay nasa ilalim ng lupa. Halos lahat ng tao roon ay napakayaman. Kahit ang mga tagalabas na may magagandang koneksyon ay maaaring kumita ng malaking halaga kung mananatili sila rito ng 2 taon. Kinabukasan, sumakay ako sa unang flight papuntang Angeles. Pagkababa ko pa lang ng eroplano, nakita ko ang isang lalaki sa karamihan na nakakuha ng atensyon ng lahat. Nakasalamin sa araw, isang itim na overcoat, at isang magarbong personalidad. Para siyang laging naglalakad sa pulang carpet. Kapatid, nakarating ka na sa Oakland. Ngayon, iwan mo na sa akin ang lahat. Pangako ko nakakain ka ng maayos, iinom ng maayos, at makakatulog ka ng mahimbing. Sa pagkakataong ito sa OG, iwan mo na sa akin ang lahat. Ginagarantiya ko na makakakuha ka ng pinakamasarap na pagkain, inumin, at pahinga. Pagkasakay namin sa kanyang convertible, inikot niya muna ako sa lungsod. Isa rin itong urban area, pero walang kapantay ang pananatili ni Linjon. Nang araw na iyon, talagang nilinaw ng binata ang lahat. Ang pinakamagagandang restaurant, ang pinakamagagandang hotel. Nagkaroon ako ng magandang oras, at pagkatapos, pagbalik sa hotel, nag-usap kami tungkol sa negosyo. Kaya, iyon na nga, kailangan ng iyong Beast of Jade ang mga maltong ito para umunlad. Totoo na ang mga ito ay mahahalagang materyales para sa ebolusyon ng ilang mga halimaw na apoy. Gayunpaman, sasamahan kita sa minahan bukas. Salamat. Ngunit habang natututo ako tungkol sa mga minahan ni Ang, napagtanto ko ang kahalagahan ng pasasalamat na iyon. Lahat ng tao rito ay naglalaro sa pera, ngunit sa tuwing bababa sila sa minahan, isinasapanganib nila ang kanilang buhay. Ang kalaliman ay nagkukubli ng hindi mabilang na kakaibang nilalang, mahiwagang anino, at mga pagkawala. Kung hindi ka mag-iingat, mananatili ka roon habang buhay. Ang bilang ng mga patay na Jade Beast sa minahan ay umaabot sa 3 baitang. Gayunpaman, hindi siya nag-atubili kahit isang sandali bago sumama sa akin. Ang aming pagkakaibigan ay hindi na kailangan ng karagdagang paliwanag. Kung hindi dahil sa iyo sa broken mystery na iyon, wala ako rito ngayon. Huwag kang mag-alala. Ako ang bahala sa lahat. Sinabi niya ito ng may kabaitan. Hanggang kinabukasan, hindi ko alam kung bakit siya ganoon kerlaks. Ang kanyang pagsasaayos ay tunay na maaaring ayusin ang lahat. Wow! Kinabukasan, sinamahan ko siya sa gusali ng City Hall ni Ang, at dinala niya ako diretso sa opisina ng alkalde. Batang Shaw Yuan, madalas kong naririnig si Mel na pinag-uusapan ka. Ngayon na nakita kita, kumbinsido akong isa kang mahuhusay na binata na may kahanga-hangang personalidad. Nagulat ako. Lumabas na siya ang tunay na anak ng alkalde. Tay, sinabi ko na sa iyo na huwag mo akong tawagin sa aking palayaw. Mel, kakaibang pangalan. Isa akong tunay na lalaki. Umakto si Yuan na parang walang narinig at iniabot ang kamay niya sa akin. Tiyo. Wala akong pera. Isa lamang akong simpleng bata mula sa isang maliit na bayan. Hoy, ikaw ang bantay ng palasyo. Masyadong formal ang pagtawag sa akin ng tiyo. Mula ngayon, tawagin mo akong ninong. Nanlaki ang mga mata ko. Nandito lang ako para maghanap ng material, at ngayon ay mayroon akong bagong kamag-anak. Oo naman, ang aming pagkakaibigan ay nagbabanta sa buhay. Higit pa tayo sa totoong magkapatid. Tahimik kong tiningnan si Javen, at sa wakas ay naalala niya ang mahalagang gawain. Nandito si Padre Yoshio para hanapin si Ingos para i-evolve ang kanyang Beast of Jade. Madali lang iyon. Isama mo si Luan sa minahan. Sakto lang, pumasok ang isang lalaking may asim na mukha. Si Luan, isang Master of Beast of Jade na walang grado. Luan, sumama ka sa kanya. Pagkatapos ibigay ang utos, umalis ang ama ni Javen na parang katatapos lang ng isang maliit na gawain. Maaari na tayong umalis. Hindi masyadong nagsalita si Luan, ngunit nakaramdam siya ng pressure, na parang isa siyang master warrior. Kahit hindi madaldal si Luan, siya ang pinakamapagkakatiwalaan. Tara na. Sige. Pare, anong ginagawa mo? Nagbiro kami mula sa opisina at naglakad papunta sa garahe. Pero pagkarating namin doon, biglang tumunog ang telepono ni Javen. Anong problema? Tiningnan ko ang screen ng tawag. 3 sulat ang nakasulat, Susam, sabi mo miso. Paano mo ako naisipan tawagan?
Nasaang ako? May kailangan akong itanong. May oras ka ba para magkita? Sige, ipapadala ko sa iyo ang address. Pagkatapos ibaba ang tawag, lumingon sa akin si Javen. Nasaang din siya. May naka-schedule ba kayong meeting? Paano tayo magkakaroon ng meeting? Umiling ako. Imposible. Maraming bagong paghuhukay ang natuklasan kamakailan saang. Kumalat na ang balita. Siguro nandito rin siya dahil sa mga minahan. Kailangan ng pamilya So ang mga minahan. Kakaiba. Sakto lang, ipinarada ni Luan ang sasakyan sa harap namin. Pumunta muna tayo sa cafe na pinuntahan ni Luan. Pagkasakay sa sasakyan, ipinagpatuloy ni Jan ang pagkukwento tungkol kay Oglan. Gusto kong samantalahin ang pagkakataong ito para makakuha ng karagdagang impormasyon mula sa kanya tungkol sa mga minahan sa ilalim ng lupa. Pero mula simula hanggang katapusan, puro dami lang ang nainom niya ang ikinukwento niya. Pagkalipas ng 10 minuto, huminto ang sasakyan sa harap ng isang napakaabalang plaza. Pinahintay ako ni Ja at pumasok sa loob para tumawag ng kung sino. Napakalaki ng Six Cafe na ito. Nasa pinakamagandang bahagi ito ng plaza. Hinala ko ay pag-aari ito ng pamilyang Ja. Maya-maya, lumabas si Javen kasama ang isang babae na nakasuot ng printed dress. Kumusta ang kapatid kong si Zoe? Ang ganda niya hindi ba? Napakaganda. Hindi ka tinitigilan ng kapatid ko sa pagkukwento tungkol sa iyo nitong mga nakaraang araw. Pero hindi ko inaasahan na ganito kakagwapo. Medyo bata pa si Zoe, pero ibang-iba ang ugali nila. Ang isa ay mukhang inosenteng anak ng isang may-ari ng lupa, ang isa naman ay seryosong batang si Udin. Binuksan ng kapatid ko ang kafe na ito. Nagsimula siya sa wala. Kahanga-hanga. Nandito na ako. Pagkatapos ng maikling pag-uusap, bumalik na sa trabaho si Zoe, at nakita kong may 2 taong papalapit. Dumating na si Suslin. Ngayon, nakasuot siya ng mahabang itim na bestida at nakalugay ang buhok. Mas malamig pa ang dating niya kaysa kay Mystery. Pero nang makita niya ako, naging maasim ang ekspresyon niya. Nandito rin siya. Matagal-tagal na rin mula nang huli kong makita si Misto. Binati siya ni Javen, pero hindi niya ako tiningnan sa buong oras. Naglilibot ang mga mata niya, parang may iniiwasan siya. Medyo nalito ako. Simula nang maghiwalay kami sa Yunnan, kakaiba na ang kinikilos niya. Nalulungkot pa rin ba siya tungkol sa pagkahulog niya sa tubig sa kasaysayan? Ang pamilya siya lang Wei. Sa wakas ay nagsalita ang lalaking kasama niya, bahagyang itinaas ang baba. Ang tono niya ay parang ginagawan niya kami ng pabor sa pamamagitan ng pagkikita namin. Pamilya siya lang naman yan. Bakit ang daming kayabangan? Hindi ako nagsalita. Napangiti na lang ako sa sarili ko. Ganyan din ang dating pag-iisip sa mundong ito. Bakit kayo pumunta sa Aong ngayon? Nasa ibang lugar ang atensyon ni Suslin. Hindi siya sumagot. Nabalitaan kong may natuklasang minahan ng mga multong ito sa Aonglan. Kaya kami pumunta. Gusto naming pumunta sa minahan. May mairerekomenda ba kayo sa kanila? Napakalaki at makapangyarihan ng pamilya Su at Xiao. Pero kailangan din nilang pumunta mismo sa minahan. Pabiro lang itong sinabi ni John. Pero agad na nalungkot ang mukha ni Xiao Lingwo. Kung ang mga ito ay mga mineral na maaaring dalhin ng iba, syempre hindi na nila kailangang pumunta mismo. Pero iba ang mga multong ito. Bilang isang lokal, hindi mo ba alam kahit ganito karami? Kalmado ang kanyang boses, ngunit malinaw ang paghamak na nakatago sa kanyang tono. May iba pa ba? Medyo nalilito si Javen sa akin, na parang pinaghihinalaan niyang may mali siyang nasabi. Pero naiintindihan ko, ang batang tagapagmana ng pamilyang Xiao ay minamaliit kami mula pa noong una. Tama ang kapatid na ito. Mas mabuting humingi ka ng tulong sa isang mas propesyonal. Pabiro kong binigyang diin ang salitang propesyonal. Ang anak ng alkalde ng Anglam ay hindi isang propesyonal. Kaya sino ito? Bigla akong napaisip kung ang kayabangan na ito ay isang karaniwang sakit sa mga batang tagapagmana ng matataas na uri. Gusto rin ninyong bumaba sa minahan. Sa wakas, itinaas niya ang kanyang ulo at tumingin sa akin, ngunit nang magtama ang aming mga mata, agad siyang umiwas ng tingin na parang nasunog. Kaya, Terena, seryoso ka ba? Puno ng panganib ang minahan. Pumupunta ako roon kasama ang mga walang kwentang tao. Seryoso ka ba talaga? Ayoko naman sanang sumama sayo. Pwede ka nang umalis. Mukha ni Shulang. Nandilim ang mukha niya sa galit. Kung may mangyari talagang kakaiba, huwag mo akong sisihin sa babala mo.
Huwag kang magtiis. Ayoko talaga sa mga taong minamaliit ang iba. Yung tinatawag na maharlikang pamilya. Sinaman ako ng tingin ni Xiaolang at sa wakas ay lumakad palayo ng may malamig na ekspresyon. Kakaiba. Bakit ba lagi na lang iniisip ng mga mayayamang ito na nakahihigit sila sa iba? Tingnan mo ako, mayaman din ako. Napakabait at palakaibigan ko. Oo, napakapalakaibigan. Hindi ko na siya sinagot. Ang nakababatang henerasyon ng 5 malalaking prestihiyosong pamilya ay madalas na may ganitong hindi makatwirang kay-abangan. Ayoko rin ito. Hayaan mo na, tayong tatlo na naman ay isang grupo. Ang sarap sa pakiramdam. Sinubukan niyang ilagay ang kamay niya sa balikat ko habang sinasabi niya ito. Tahimik na nakatayo si Susan sa isang tabi, pero paikot-ikot ang mga mata niya. Parang hindi siya komportable. Maya-maya, nagkita kaming tatlo ni Liu. Umupo si Joss sa pilot seat, at kami naman ni Suslin ay sa likuran. Nakayuko siya habang naglalakad. Pinapaikot-ikot niya ang leleyan ng palda niya gamit ang mga daliri, na parang medyo kinakabahan. Ako naman, nakatingin sa bintana, iniisip ang paglalakbay papunta sa minahan. 10 minuto ang lumipas, huminto ang sasakyan sa harap ng isang mataong palengke. Natatakpan ng alikabok ang lupa. Walang matataas na gusali sa malapit. Tanging mga tindahan na may mga kakaibang mineral lang ang nasa lahat ng dako. Maya-maya, isang lalaki ang nagmadaling lumabas ng palengke at dinala kami sa isang sikretong daanan pababa. Ang lupa, na dati ipatag, ay biglang bumukas, na bumubuo ng pasukan. Pagkatapos bumaba kasama ang sasakyan, nagmaneho pa si Luan pababa. Mabilis na nawala ang ingay sa itaas. Ang daanan ay naliwanagan ng asul na liwanag. Sa malayo pa, nakita ko ang isang mundo sa ilalim ng lupa na tila walang katapusan. Ang asul na liwanag ay nagliwanag sa hindi mabilang na mga daanan at tindahan, para bang isang buong lungsod ang nakatago sa ilalim ng lupa. Kung ikukumpara sa mga maalikabok na tindahan sa itaas, ang mga mineral dito ay tila isang bagay mula sa ibang mundo. Natauhan lang ako nang buksan ako ni Javin ng pinto ng kotse. Ang nasa itaas ay mga pangunahing bagay lamang. Dito, naroon ang pinakamalaking pamilihan ng mineral sa Red Spirit City. Bigla kong naisip na hindi pangkaraniwan ang mundo, ngunit nilimitahan ni Lim Jan ang aking imahinasyon. Kasunod ni Luan, tumungo kami sa mas malalim na bahagi. Ang isang normal na tao ay kailangang dumaan sa maraming security check para makababa sa minahan. Ngunit sina Javin at Luan ay malinaw na hindi ordinaryong tao. Bawat landas ay bukas para sa kanila. Pagdating sa isang waiting room, biglang inihagis sa akin ng binata ang isang singsing. Naglalaman ito ng mga mahahalagang bagay para makababa sa minahan. Tiningnan ko ang loob at nakita ang 3 bagay, isang itim na tuldok, isang pulse arrows, at isang pistola. Itago mo itong singsing para sa iyo. Bagamat hindi ito ang pinakamaganda, may halaga pa rin ito. Medyo nagulat ako, ngunit inilabas ko ang mga bagay at ibinalik ang singsing sa kanya. Salamat. Pero may singsing na ako. Itinaas ko ang kamay ko at ipinakita sa kanya ang isang singsing na itim na ginto. Ito ang pinakamataas na kalidad ng singsing na itim na ginto. Kahit ang tatay ko ay hindi sana bumili nito para sa akin. Saan mo nakuha ito? Sasabihin ko sa iyo mamaya. Una, sabihin mo sa akin kung ano ang 3 bagay na ito bago tayo pumunta sa minahan. Isang set ito. Hindi ito maipaliwanag agad. Maiintindihan mo rin kapag ginamit mo ang mga ito. May changing room dito. Suslin. Dapat ka munang magpalit. Hindi komportable ang mga palda para sa pagpunta sa minahan. Pagkalipas ng 5 minuto, lumabas si Suslin na nakasuot ng maitim na asul na casual na damit. Siya pa rin ang dating tao. Pero kahit papaano ngayon ay parang papunta na siya sa minahan sa halip na sa pulang carpet. Handa ka na, Terena. Inakay kami ni Jusan ni Suslin sa isang pintong kahoy. Sa likod nito ay isang elevator. Naghihintay na si Liu sa loob. Ang elevator ay may 3 butones lamang, pataas, gitna, at pababa. At ngayon, nakailaw ang butones sa ibaba. Tila, ito ang elevator na diretso sa anak. Nagsimula kaming bumaba ng walang tigil. Patuloy na nagkukwento si Jan tungkol sa kainan ng Dunglin City, sa nightlife nito, at pagkatapos ay ang bastos na pag-uugali ng isang tindahan. Tungkol sa Querida, gusto kong malaman ang tungkol sa anak ko.
Pero kinailangan kong makinig sa usapan ng isang tourist guide hanggang sa bumukas ang pinto ng elevator. Biglang may pumasok na hangin na puno ng dumi at amoy. Kaya ko naman itong tiisin. At agad na namutla ang mukha ni Suslin. Gamitin mo ito, sabi niya, sabay hila ng isang maliit na itim na bagay na kasing laki ng daliri at idiniin ito sa sentido ni Suslin. Maya-maya, isang transparent na maskara ang bumalot sa mukha niya. Natigilan ako. Imposible ito. Nakarating na ba sa ganitong antas ang teknolohiya? Tanong ko. Pwede mo ring isuot ang sa iyo. Dali-dali ko itong isinuot. Pagkakasya agad sa maskara, nawawala lahat ng amoy. Hindi lang nito nililinas ang hangin, kundi mayroon din itong built-in na night vision. Ang pinakakahanga-hanga ay wala kang nararamdaman kapag suot mo ito, at hindi nahaharangan ang iyong paningin. Ngayon, isuot mo rin ang mga pulse areas na ito. Tulad ng pagsusuot natin ng mga pulse areas, may lilito na linya ng teksto sa harap natin. Maligayang pagdating sa orihinal na produktong teknolohiya. Kumukonekta sa detection bracelet. Kumpleto na ang koneksyon. Malapit nang isynchronize ang impormasyon sa mapa. Sa sumunod na sandali, isang pabilog na mapa ang lumitaw sa kanang sulok sa itaas. Kasama nito, mayroong isang kumikinang na berdeng tuldok. Ang view na ito ay eksaktong katulad ng interface ng larong dati kong nilalaro. Patuloy na iniskan ng pulse areas ang lupa sa loob ng 100 metrong radius. Ang mapa ay nag-sync sa kanang sulok sa itaas ng iyong maskara. Ang berdeng tuldok ay sa iyo. Pagkasabi nito, idinikit niya ang kanyang pulse areas sa akin. Agad, isang asul na tuldok ang lumitaw sa mapa. Ang mga asul na tuldok ay kumakatawan sa mga kasama. Sa isang iglap, 3 asul na tuldok ang lumitaw sa aking mapa. Tahimik akong nakatitig sa mapa ng ilang segundo. Hindi naman sa napakaunlad ng lungsod ng Dunglin. Pinalaki lang ako ni Lin Jun nang walang anumang panlabas na karanasan.